adhika. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang paalis na si Jesus, may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kung hindi ang Diyos. Alam mo ang mga utos. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Huwag kang magdadaya. Igalang mo ang iyong ama at ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat ng ito'y tinutupad ko mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tiningnan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamagay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kaniyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinagaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinagaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila'y nagtanungan, "Kung gayon, sino ang maliligtas?" Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Bago po ang ating pagninilay, tayo po ay lubhang magpasalamat sa ating mahal na poong Jesus Nazareno dahil sa magkasunod na 3 taon, itinanghal na kampiyon o grand winner ang Nazareno Traslasyon 2022-2023
at 2024 bilang Best Religious Festival sa prestiyosong Association of the Tourism Officers of the Philippines Pearl Awards na ginanap sa The Farm, Coronadal, South Cotabato. Kaya naman po, sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Pearl Awards ay iginawad ang Hall of Fame Award pagkatapos na matagumpay na nadepensahan ng City of Manila Tourism at ng Quiapo Church ang masusing deliberasyon at mga katanungang inilatag ng mga eksperto at dalubhasang horado. Kaya ibigay po natin ang pinakamalakas na palakpak at pasasalamat sa ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Ang karangalan pong ito ay tunay ngang kaloob sa atin ni Jesus Nazareno na siya namang iniaalay namin sa bawat isa sa inyo, sa bawat kadiboto, sa bawat kapatid kay Kristo, sa bawat mananampalataya na may debosyon sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. Sa araw na ito, nais ipabatid sa atin ni Jesus na hindi natin kailangan ang sobrang luho o kayamanan sa mundo upang tayo'y maging masaya. Mas higit na mapalad ang mga taong nagtitiwala at may Diyos sa kanilang buhay. Uulitin ko po, mas higit na mapalad ang mga taong nagtitiwala at may Diyos sa kanilang buhay. Yung taong sa Diyos umaasa. Yung taong sa Diyos kumakapit. Hindi sa kaniyang sariling kagalingan. Hindi sa mga material na bagay na mayroon siya. Hindi sa pagmamahal sa pera. Hindi sa pagmamahal sa mga alahas o ari-arian. Hindi labis na pagmamahal sa kaniyang bahay at lupa. Hindi sa pagkapit sa kaniyang propesyon. Ang tunay na nagbibigay kasiyahan, kasaysayan at kahulugan sa ating puso at buhay. Dapat ang pagsunod natin at pagkilala sa Diyos. Sinabi po sa atin ni Jesus Nazareno sa ating ebanghelyo, napakahirap mapabilang ng mayayaman sa mga pinagaharian ng Diyos. At sinabi ko rin sa inyo, madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Ang ibig sabihin po ba nito, hindi mahalaga ang kayamanan, hindi natin kailangan ang mga material na bagay? Hindi. Walang sinasabi si Jesus Nazareno. Ang nais nga ni Jesus Nazareno, maging masagana ang ating buhay. Magkaroon tayo ng kayamanan na ating gagamitin sa araw-araw. Ano ang tinutuligsa dito ni Jesus Nazareno? Ang labis na pagmamahal sa kayamanan, kapangyarihan at karangalan. Bakit po? Minsan, pinagpapalit mo na ang Diyos sa iyong kayamanan. Minsan, gagawin mo ang lahat, aapakan mo ang ibang tao, lalong-lalo na ngayon na naman panahon ng eleksyon, panahon ng politika, gagamitin ang mahihirap para sa pansariling kapakanan, kakalimutan ang presensya ng Diyos. Minsan, uubusin ang pera sa pagpapaganda para lamang sa katanyagan. Ano ang sinasabi ni Jesus Nazareno?
kapag ang kayamanan, ang kapangyarihan, ang katanyagan, ang naging pangunahing motibasyon mo sa buhay. Ito ay makakasira ng iyong relasyon at pananampalataya sa Diyos. Kung ikaw ay mayaman, nais ng Diyos na patuloy ka pang yumaman, subalit ang nais niya, gamitin mo ang iyong kayamanan upang tulungan ang mga mahihirap at naghihikahos sa buhay. Kung ikaw ay may kapangyarihan, nais ng Diyos na magkaroon ka pa ng mas matatag na kapangyarihan. Basta ang kapangyarihan mo, ginagamit mo sa mabuti at tama. Basta ang kapangyarihan mo, ginagamit mo upang iangat ang katarungan at upang pagsilbihan ang mga mahihirap at kapuspalad. Kung ikaw ay may katanyagan sa mga sandaling ito, nais ni Jesus Nazareno na mas lalo kang maging sikat at mas lalo kang maging tanyag kung gagamitin mo ito upang maging inspirasyon para sa ibang tao, upang magsilbi kang pag-asa sa mga taong nawawalan na ng pag-asa, sapagkat ang kapangyarihan, ang kayamanan at katanyagan, lahat ng ito kaloob ni Jesus Nazareno. Kaya nga anong sabi? Sino ang maliligtas? Maililigtas ba natin ang ating mga sarili? Maililigtas ba ng kayamanan ang ating mga sarili? Maililigtas ba ng kapangyarihan ang ating mga sarili? Maibibigay ba ng katanyagan ang buhay na walang hanggan? Hindi. Tanging Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ang mga grasya, ang mga pagpapalang mayroon tayo sa kasalukuyan. Lahat ng iyan galing sa Diyos. Kaya nga ang nakalulungkot kapag ang mga bagay na ito ang siyang nagiging hadlang upang makita natin si Jesus Nazareno. Hindi na nakakatulong ang mga ito sa ating pag-unlad sa buhay pananampalataya. Kaya nga kung babalikan natin ang Ebanghelyo, yung lalaking napakayaman, biglang lumungkot nung sinabi ni Jesus Nazareno na ipagbili mo ang iyong mga ari-arian. Bakit? Dahil habang sumusunod ang taong ito sa batas ng Diyos, minamahal din niyang labis ang kaniyang kayamanan. Dalawang Diyos ang pinaglilingkuran niya. Isang tunay na Diyos at isang Diyos ng kayamanan at material na bagay. Kaya nga napakahirap sa kaniya na ibigay ang kaniyang kayamanan dahil labis-labis ang kaniyang pagmamahal sa mga ito. Kaya nga mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, hinahamon tayo sa mga sandaling ito na tignan natin sana ang Diyos bilang pangunahing motibasyon ng ating buhay. Dapat kilalanin natin ang Diyos bilang siyang pinagmumulan at bukal ng lahat ng mga biyaya, ng mga grasya at pagpapalang ating nakakamit sa ating buhay. Ang buhay na walang hanggan, sana lagi natin isaalang-alang. Dahil ang buhay na walang hanggan, kaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin para sa mga taong magiging tapat hanggang sa dulo ng kanilang buhay. Mga kapatid kay Kristo, anumang gawin natin sa ating buhay, hindi po tayo magiging masaya
kung wala tayong Diyos sa ating mga puso. Aanhin po natin ang yaman ng mundo kung ang kaluluwa naman natin maghihirap sa impyerno dahil sa ating pagiging sakim at makasarili. Magbahagi po tayo tulad ng ginawa ni Jesus Nazareno. Bagamat pag-aari niya ang sanlibutan, ibinahagi niya ang lahat ng ito. Ibinigay niya ang kaniyang sarili, pati ang kaniyang huling hininga, pati ang kaniyang buhay para sa atin. Ito ang nais nating gawin. Ito ang nais ni Jesus Nazareno na gawin natin sa ating buhay. Magbahagi tayo at huwag tayong matakot na mawalan. Dahil ang Diyos, pupunuan niyang higit ang bawat nating pagbabahagi at pag-aalay ng ating mga sarili. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.